Kung okay lang. Sir, una sa lahat, ano po yung ating ginagawa ngayon dito sa Binambang River? River? Magandang hapon po. Tayo po ay nagrenta ng backhoe para mabunot yung sheet piles na dati hindi natin nasusukat. At ngayon nasukat natin, ang lumabas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay dapat 15 meters. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine last year, nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang ang project na ito sa 4 na kontrata ng iilang mga kontraktor sa halaga ng mahigit 338 million pesos dahil yung program of work na pinabid at inaccept ng DPWH na yun daw ang in-install ng mga contractors ay hindi pala sinundan. Sinasabi po ng ibang mga eksperto na kaya po ang alya dahil hindi kasing dali na ma-audit ang compliance ng mga nagawang mga flood control projects sa kanilang mga program of works dahil kung tingnan po natin yung halimbawa nitong Binambang Riverside Protection Project, ang sheet pile ay nakabaon. At kaya lang natin masukat siya dahil nasira siya ng bagyo. Kung itong unang mga binunot natin na sheet pile ay kulang na kulang po pala ayon sa drawing na ibinigay na sinabi ng DPWH ang dapat naka-install na sheet pile. Ang question po ay paano na naman po ang ibang mga flood control projects? Baka pati yung mga hindi natin pa nasukat ay kulang din. At baka sa 338 million o mahigit pa na ginastos ng DPWH para sa Binambang Riverside Project, baka malaki po ng porsyento ng proyektong ito ay hindi nagamit ng maayos dahil hindi natin nakuha what we paid for. Kung nakikita natin may nakasabit ngayon na nabunot na sheet pile, ano ba yung initial na mga sukat na nakuha nyo at ano yung nakalagay dapat dyan sa drawing na dapat na sukat? Ayon po sa as-built drawing na ibinigay sa atin ng DPWH na ang kanilang representative ay nandito din po kanina, dapat 15 meters. 1.5. 1.5 meters. Ito pong nakikita natin. Yung nasa likod niya, sir. At ang unang sinukat ay 3.96, ang pangalawa ay 5.5, ang pangatlo po ay susukatin po ngayon. At makikita po ng ating media, maganda po ang inyong timing. Ngayon lang po natin ito ginagawa, hindi natin po alam ano yung lalabas na sukat. Pero anong implikasyon po nito na ganun lang yung nakabaon? Nasa 3 meters? Eh syempre po, kung sabihin po natin, sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 M o mahigit ay sa sheet pile at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. At kaya sinasabi nga ng ating Pangulo na malaki ang posibilidad ng korupsyon sa mga flood control projects dahil sa 150 na yan, 50 lang ang nakuha natin. Yung 100M na bakal na binili ng DPWH ay wala pala. Yun, okay. Sir, yung mga contractors? Nasa sumbong sa Pangulo website ko yan. At pinapasalamat po natin si PBBM dahil una maganda po ang kanyang mensahe sa kanyang zona at pangalawa napaka-helpful ng kanyang website. At nandoon po ang mga pangalan ng mga contractors, yung completion date, yung cost at yung location ng lahat ng mga projects na ito. Sir, may na-arrest. Sige. May na-arresto po noong August 22, sir. Pwede mo niyo ako ikwentuhan ano lang po nangyari doon? Ano po yung natanggap ninyong info? Sir, sa kanyang project kayo? Sa Facebook page natin po, may statement tayo at bukas
pwede po tayong magbigay ng karagdagang statement tungkol dyan. Pero kaya po tayo pumunta dito ngayon dahil bago pa lumabas itong balita, nakaschedule naman na po ang pagpunot ng ating rented backhoe ng mga sheet piles at ngayon ongoing ang pagsukat ng aming team. Yung pangatlong sample natin ay 4.03 meters. Opo. Kaya Sa camera, sir. masasabi po natin more than 2/3 ng haba ng mga sheet piles na binubunot po natin ngayon sa Binambang River ay nawawala. Ayun. Pero sir, meron nga talagang nag-bribe sa inyo, sir. May nag-bribe sa inyo na itigil na daw itong ginagawa niyong investigasyon? Pwede ko pong talakayin ito bukas po. Ayun. Magpa-file po tayo ng kaso sa Aaten po kayo doon bukas. Provincial Prosecutor's Office. Yes po, aaten po ako. Pero ano yung sinasabing 360 million ni Senator Lacson? Yung ba yung halaga ng kabuang suhod? Pwede ko pong talakayin ito bukas. Sir, baka lang pwede nyo naman po, since Okay, nandito na rin tayo, and ano lang yung aabangan namin, anong ihahain nyo pong reklamo? Ano po ba, ano pong pinanggagalingan po nung ihahain yung reklamo bukas? Actually, I would like to take this opportunity to set in perspective what is the issue. It is not a single incident of attempted Bribery? it is not a single incident last Friday. That is the issue here. So, hindi lang isang beses, sir. The real issue here is the substandard projects of PPWH, which we have been investigating for the past weeks or months, in fact. As there's some signage there, we actually personally funded the repair of the bridge portion of this Binambang River project last year pa. That this is not about the amounts that have been mentioned in the media about the incident last week. It is about whether the public is getting its money's worth on the supposedly over 1 trillion pesos that has been spent on flood control projects. And there have already been many hearings about this, but I think there's been a lack of solutions. Yes, and that's something that I would also like to bring more to light tomorrow. But one is that we should have a comprehensive technical audit of DPWH projects, because if we're only asserting that nandadaya ang mga contractors, kaya wala pa pong mga nasampahan ng kaso. Pero kung i-audit natin ang mga projects which are out there in the open, all across the country and on the Sumbong sa Pangulo website, then we have evidence for much bigger cases to be filed. If I can tie it together then, the case that should be being discussed is more than just an incident with one official of DPWH. It is why in this particular project, the public paid for 15 meters and only got 4 meters. Which raises the question, in the 1 trillion pesos of flood control projects that we paid for, how much worth did we actually get? Okay, pero gusto lang kasi sinabi ni Senator Lacson yung 360 million. Merong ganun po bang offer talaga ang district engineer? Bukas natin talakayin. Sir, ngayon, baka naman pwede isa lang. Oo, may security po si threats. Senator Ping na sinabihan daw niya si Senator Loren na dapat kayo sa security niyo, cautious talaga. Basta po. Pero Yun lang, yung confirm lang kung magkano yung offer. basta ako po ay isang representante ng aking distrito, at ang dapat nating i-focus Yes. how we can fix these substandard projects. Number one, I was presented with the National Expenditure Program for 2026 of the 1st District of Batangas, which had hundreds of millions of new flood control projects proposed. All, if not almost all of them, without feasibility studies, and some of them extensions of these projects which are already damaged. And I would submit that we should not choose between the flood control funding or the funding of other projects. Because if we can establish that in the past years that the
country paid for over 1 trillion pesos in flood control projects and didn't get what it paid for based on technical audits, then we should get the contractors to repair, if not extend and improve upon these flood control projects at no cost to the government. So again, I would just like to put in context, this is more than just about the incident being discussed. This is about how we can get our money's worth on the 1 trillion pesos in flood control projects, and whether it is really wise for the government to spend another 250 billion pesos plus for new projects in 2026, when instead, if we just do audits like this, we can ask the contractors of the previous projects to cover the cost of repairing and extending them. Sir, komento... May security threats po kasi. Bukas na lang natin. Sir, may komento ninyo, preventive suspension po yung engineer na naaresto na nag-bribe umano sa inyo, Engineer Calalo. Ano pong komento nyo rito ayon kay Secretary Bonoan? Talakayin lang natin bukas. Bakit hindi ngayon, sir? Kasi yung... Yes sir, kailangan lang namin makuha yung side. Kung pero bakit napunta si district engineer sa bayan ninyo, sa Taal? Bakit siya napumunta doon? Bakit siya may dalang 3 million pesos? Without commenting on that incident, because I really think that it's more in the public interest to discuss these projects. We have publicly been questioning these DPWH projects. And in this district alone, there's over 1.5 billion of DPWH projects on the Sumbong sa Pangulo website. And if, let's say, half of that is missing, that they didn't deliver what we paid for, then we would propose that DPWH ask the contractors to fix the damaged projects that were never built according to the bid specifications in the first place. Now, you can draw from that inference that there's a big value at stake here, that we want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And maybe that's a motive for someone to try and stop that effort. But I would just say that what we're trying to fix is not only the incident regarding one personnel. We're trying to fix the hundreds of millions of pesos of missing material on the flood control projects in the first district of Batangas, which can also serve as an example for districts in the rest of the country. Sir, to be clear lang po, just to reiterate, as a Neo5 lawmaker, hindi nyo ito project at ngayon pinapa-investigan, ipapaayos nyo rin po. Kung baga gusto nyo maging maayos ito, may time frame po ba kayo? Any customer that orders a 15-meter sheet pile and is delivered 4 meters can run after the supplier of that sheet pile. And thankfully, as a member of Congress, we have certain oversight functions that make it easier for us to do this investigation. But that I think that this is something that's actionable, that the general public can also help participate in, so that we can get our money's worth on the over 1 trillion pesos of flood control projects. But to directly answer your earlier question on, yes, I just started my term this June 30, and these projects were funded in the 18th and 19th Congresses. So the Sumong sa Pangulo website says that the earliest of this was completed in 2022, and I believe there was the latest phase just very recently. And that's why I'm uncomfortable with approving 2026 budget that contains more projects like this, because I don't want to be complicit in these same kind of projects. So kung harap kayo sa House Infrastructure Committee hearing,
para po dito sa mga natuklasan nyo kung anomalya sa flood control projects. Kasi according to Terry Ridon daw po, I-invite niya kayo, sir. po kayo para po mailahad nyo po yung details regarding po dito sa anomalies. Ang natutunan ko po sa aking pribadong karanasan ay napaka-importante may ebidensya ka. Kaya ayoko pong mag-assert na sa DPWH ganito o ganyan. We let the facts speak for themselves. We ordered 15 meters, we got 4 meters. And tuloy-tuloy po ang ating investigasyon. By the way, sa Jokno Highway na nagkokonekta ng Calaca at Lemery sa Tagaytay, meron pong ongoing project ngayon na nag-collapse din yung isang lane. Titingnan po natin kung may mali din sa paggawa nun. At hindi lang po tungkol sa flood control dapat ang ating mga questions, but the audit we're doing is ongoing across many facets of the projects of the First District of Batangas. And if we just do our part to investigate these projects, just like other senators and congressmen have been doing, whom we would also congratulate on their good work, then hopefully the facts can speak for themselves. And the very specific action that DPWH can take is first have more findings, and with whatever findings there are, to collect from the contractors the missing work on these projects. Alright. Thank you. Kung ito nakalive pa ako, no? Oo. For those na late mag-tune, ang dami pa po. Ano, sir, yung thousands meters? pa yung Patingin mga nanonood ngayon sa atin. Ano po ang nakita nyo dito sa river na to, Kong? 4.3 Itong mga sheet pile ay dapat 15 meters. Pero normally hindi natin siya masukat dahil nakabaon siya. Pero nasira itong flood control project nung Typhoon Christine. Kaya ngayon, binunot natin siya at sinukat natin at 4 meters lang pala. Ito yun. Kita po natin sa mga nanonood. Opo, nagkataon nandito kayo at the time na So dyan po yan binunot. Opo, hindi namin na-expect na ganun kalaki pala ang kulang. Oo. Nagbayad tayo ng 338 million para sa 4 phases nitong flood control project. Sabihin po natin sa halaga na yan, kalahati ay sa sheet piles, at kung ano yung binayaran natin, sabihin po natin 150 million pesos worth of sheet piles, wala pang 1/3 ang nakuha natin. Ibig sabihin may nawawalang 100 million pesos plus worth of sheet piles. So, can you just describe ito? Gaano kahaba yan? And ito, sir. Ito yung Ito kopya. po yung dapat 15 meters ayon sa aking informasyon dito, na yung una po ay 3.96 meters, pangalawa 5.51 meters, yung pangatlo po 4.03 meters. So, obviously. Opo. Nandito po ang DPWH representatives kanina para din witness itong live nating sample, at hindi po ako syempre technical expert na makakapagsalita tungkol sa bakit kulang ang 70% nitong mga sheet piles, pero sana pwede na lang sila ang mag-explain sa atin saan po yung nawawalang 70% ng mga sheet piles. 338 million pesos yung buong project. Opo, para sa mga nakikinig, makikita natin sa sumbong sa Pangulo website, Binampang River Protection Project. 4 contracts, 338 million pesos. Thank you, sir. So yan, ha? Maraming salamat, sir. Salamat. Kunin ko na. Congressman. Yan nga po. At ito nga po si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Oo, di ba? Nakakapo, di ba? Kita nyo talaga palang lalapit itong district engineer kay Congressman Leviste, dahil nga po abay napakatindi pala ng katarantaduhan na ginawa. Kita nyo yung sheet pile, kakapiraso ang nakabaon sa ilog. Kaya gano'n na konting bahalang, talagang tatangayin, magigiba yung mga river wall na ginawa nila. Talagang wala pong kakwenta-kwenta yung proyekto na ginawa. Kaya ang solusyon nitong tukmol na district engineer ng DPWH sa Batangas, first engineering ba? First ba yun? Ang suhulan ang kongresista.
Buti na lamang talaga at ang natapat dyan na kongresista ay bilyonaryo at batang-bata, neophyte, greenhorn, freshman, congressman na talaga na mga kumbaga matalino, matapat sa tungkulin. Gantong mga leader ang kailangan natin. Alam niyo po, isang karangalan ni House Speaker Martin Romualdez na magkaroon tayo ng ganyang mga kongresista na hindi po apekto sa pera, hindi po tatanggap ng suhol at lalong-lalong hindi po mabibili ang prinsipyo. Yan ang mga kailangan natin sa mga future legislator, future executive, yung mga mas mataas pa na posisyon. Yan ang mga kailangan natin, pang senador, pang House Speaker, pwede rin kung sa mga darating na panahon, baka makita natin yan as House Speaker. Saka Vice Presidente o Presidente ng bansa. Yan ang mga kailangan natin. Mga bagong leader, mga bagong mukha, mga bagong kumbaga yung mga tao na alam natin na may mga napatunayan na hindi po nagpapabayad, hindi masusuhulan. Kahit 300 milyon, 360 million, imagine niyo po yun. Kung iba pong kongresista yan, wala na. Kung ibang senador yan, wala na. Tatanggapin na yan. At nako, pagtatanggol tsak si district engineer at sasabihin na, okay naman kaya mga proyekto. Na-check ko na, okay, malalalim ang mga sheet file na binaon. Kaya alam nyo po, ang atin pong kongreso, napakaswerte na meron pong ganyan na batang-batang kongresista. Medyo, kasi alam nyo, habang nakalive yan, pinapanood ko, meron pong bobong nagtanong, sabi, nakatanggap ka rin ba mula kay Tambaloslos ng pera, kaya ganyan ka, parang ganon. Parang inaano yung batang kongresista. Bobo po yung nagtanong kasi sabi, hindi, parang ganito yung comment. Nakatanggap ka rin ba kay Tambaloslos dahil isa ka din sa mga pumirma? Kakapanalo lang nitong 2025 paano nakapirma to sa impeachment trial o impeachment complaint ni Sara Duterte? Bobo yung nag-comment, nakita ko dun sa News 5. Tapos meron ding nagsasabi na parang 3 million lang daw yung una, pero kung yan daw ginawan 20 million, sigurado daw baka daw sinagpang. Putya, tingin ko kahit bigyan mo to ng 1 billion, hindi to magpapasuhol, hindi nito tatanggapin. Lalo ka pang ipapakulong at idedemanda. Alam niyo po kung bakit? Self-made billionaire yan. Siya ang CEO ng Solar Philippines. Alam niyo ba, napakatalino nito. Biruin niyo, sophomore pa lang, nagbukas na to ng business, yung Solar Philippines. At nang gumraduate, biruin niyo, ang tindi ng mga kayamanan nito. 10% ang shares niya sa ABS-CBN. Pangalawa siya sa may pinakamalaking shares sa ABS-CBN. Tapos, yung kanyang negosyo, ang alam ko siya ang nanalo sa parang bidding 39 billion. Imagine niyo. Multi-billionaire multi-billion ang negosyo nito, hindi po basta-basta. Kaya kahit operan mo pa to 1 billion, malabo mo itong mabili ang dignidad at prinsipyo. Ang Meralco nga nakipag-partner sa kanya. Saka bago pa po siya maging kongresista, mayaman na siya. At the age of 32 ngayon, baka pumasok to sa mga young billionaires. Kasi magaling po talaga, matalino ang anak ni Senator Loren Legarda. Kaya po, ewan ko dun sa mga may mga nagagawa pang mambash dito. Kaya Congressman Leandro Legarda Lebiste, yun alam niyo mga Pilipino talaga, you cannot please everybody. Nagagawa pa nilang pagsalitaan at kumbaga questionin ang ginagawa ng ating kongresista
gayong pinakita niya na ang kanyang kumbaga pagiging tapat sa ating bayan, sa ating mga Pilipino, sa kanyang mga constituents, pinakita niya na, tapos ibabash pa. Ay nako talaga, wala talagang kasiyahan ng mga ilang mga Pilipino, mga kababayan natin, ano, mema. So abangan pa po natin ang mga magagawang kabutihan nitong si Congressman Leandro Legarda Lebiste, na talaga naman pong ako hangang-hanga ako, 32 years old. Napakabuting kongresista, at ito po ay tatatak na ito sa history ng ating bansa. Nakada mag-e-eleksyon, may isip ko, maaalala ko ang isang Leandro Legarda Lebiste na inopera ng 100 milyon pero hindi po tinanggap, kapalit ng pagiging tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin at sa kanyang mga constituents. Sana maging constituents din tayo niyan, ano? Constituents ng buong bansa, no? Galing siguro, no? Pang presidente to, pang mataas ang ano nito. Hindi, alam nyo, tinaob nito ang lahat ng mga yung mga anak ni Digong, tinaob nito. Walang-wala ang mga Duterte dito. Sana, di ba, Sandro Marcos saka Lebiste, no? Wow! In the near future, ano? Mga batang leader. Pucha, ganda siguro ng tatakboy ng ating bansa, ano? Sana soon, no? Sana po talaga. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.